Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito ang aming kwento. Nay, bakit po pati kami kailangan pang sumama sa inyo dun sa amo ninyo? Paano na po kami makakapag-aral ni Jerome kung pati po kami magtatrabaho rin? Oo nga po, Nay. Bakit po pati ako sasama? Kahit po sana si Kuya na lang po. Aray ko, Kuya! Ang sakit nun, ha? Loko-loko ka eh. Niligtas na nga kita tapos ako naman yung ilalaglag mo dyan. Sorry, Kuya. Nay, bakit di po kayo sumasagot? Sabihin niyo naman po kasi sa amin kung bakit. Maintindihan naman po namin kayo eh. Natigilan na ang 16 na taong gulang na binatilyo nang makita niya ang nanay na si Aling Odisha na umiiyak na. Dahil doon ay napabuntong hininga na lang siya habang ang bunsong kapatid niya ay nakatingin lang din sa ina. Parehong nakonsensya ang dalawang lalaki pagkakita sa reaksyon ng ina. Nay, ano po bang problema? Pasensya na talaga mga anak. Jerry, Jerome, simula kasi nang mamatay ang tatay Jeric nyo, nagkapatong-patong na ang utang ko kay Ma'am Jonalina. Dahil hindi ko mababayaran yon kahit tumanda pa ako at mamatay. Kaya naisip kong ipasok na lang muna kayo roon. Po? Ano pong sabi ni Ma'am Jonalina? Wala naman siyang magagawa kundi pumayag. Kaya ngayon, Jerry, Jerome, kayo muna ang papalit sa akin. Ano pong ibig sabihin nun, Nay? Na kami lang muna ang papalit sa inyo? Meron akong sakit sa baga, anak. At hindi ako pinayagan ni Ma'am Jonalina na bumalik sa bahay nila hanggat hindi ako gumagaling. Pasensya na talaga, anak, kung kayo ang gagawin kong pamalit sa akin. Hindi ko naman to ginusto, mga anak eh. Naiintindihan ko naman po, Nay. Huwag na po kayong umiyak. Salamat sa iyo, anak. Kasama po ba talaga ako, Nay? Pasensya na, anak, pero kailangan mong tulungan ng Kuya Jerry mo ron. Magtulungan kayo ron para hindi kayo mahirapan hanggang sa makabalik ulit ako sa pagtatrabaho. Tungkol naman sa pag-aaral nyo, napag-usapan naman namin yun ni Ma'am Jonalina. Makakapag-aral pa rin naman kayo basta gagampanan nyo lang yung mga dapat gawin sa kanila. Sige po, Nay. Makinig kayo mabuti sa akin, Jerry, Jerome. Dahil sa mga utang na naiwan ng tatay nyo at ang utang ko na rin, kaya nagkasundo kami ni Ma'am Jonalina na walang bayad ang paninilbihan yung magkapatid. Okay lang ba sa inyo yon na hindi kayo makatanggap ng sahod? Ayos lang po sa akin yon, Nay. Basta mabayaran lang po natin yung utang nyo. Libre naman ang pagkain at pagtira nyo sa kanila, pati ang mga pangangailangan nyo lalo na sa pag-aaral. Ibibigay daw yun lahat ni Ma'am sa abot na makakaya niya. Pero yun na nga, hindi kayo sasahod. Kung makakapag-aral pa naman po kami, ayos lang din po yun, Nay. Sanay naman po ako na walang baon kapag napasok sa school eh. Salamat sa pang-unawa ninyo, mga anak. Huwag kayong mag-alala. Magpapagaling kagad ako para makabalik ako kagad sa pagtatrabaho. Huwag po kayong mag-alala sa amin doon ni Jerome, Nay. Pagbubutihin po namin yung trabaho namin hanggang sa makapagtrabaho po kayo ulit. May payo lang sana ako sa inyo, mga anak. Pakinggan niyo sana itong mga mabuti ha, itong sasabihin ko. Wag na wag niyong babaliwalain. Ano po yun, Nay? Una, wag na wag kayong susuway sa lahat ng utos ni Ma'am Jonalina. Kung minsan ay nagpupunta ron ng anak niyang si Sir John at ang asawa na si Ma'am Catalina. Kapag may inutos sila sa inyo, sundin niyo kagad ng naaayon sa sinasabi nila. Okay po, Nay. Naintindihan po naman namin ni Jerome yun. Pangalawa, wag na wag kayong papasok sa silid ni Ma'am Jonalina. Kahit na anong mangyari, nisubukang tumayo sa harap lang ng pintuan ng kwarto nun. Nakikiusap ako sa inyo. Wag na wag niyong gagawin yon. Lalo ka na, Jerome. Lo, bakit po ko kagad, Nay? Alam ko kasi, anak, na malikot ang isip mo eh. At masyado ka pang curious sa mga bagay-bagay. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Tandaan mo tong bilin ko na to, ha? Okay po, Nay. Promise po, susundin ko po ang mga sinasabi nyo.
Magaling kung ganon. At ang panghuli mga anak, ito ang pinaka-importante sa lahat ng bilin ko. Kapag sumapit na ang 10:00 ng gabi, huwag na huwag kayong lalabas ng kwarto ninyo. Lo, bakit na naman po? Paano po kung maihi kami ni Kuya ng madaling araw? May arinola dun sa kwarto nyo. Yun ang gagamitin nyo kahit pa madumi kayo sa madaling araw. Bago mag 10:00 ng hating gabi, dalhin nyo na sa kwarto nyo ang lahat ng mga kailangan nyo at huwag na kayong lalabas kahit na anong mangyari. Nakakuha niyo ba mga anak? Opo, Nay. Pero, Nay, pwede po ba naming malaman kung bakit bawal na kaming lumabas ng ganong oras? Hindi nyo nagugustuhin malaman mga anak. Pero kung makikinig kayo at susundin ang mga sinabi ko, mas makabubuti yun sa inyo. Mas mapapanatag ang loob ko at mas hindi ako mag-aalala at mapapadali ang paggaling ko. Kaya mga anak, pakiusap ko lang sa inyo na huwag niyong kakalimutan ang mga bilin ko ha. Opo, Nay, sige po. Jerry, sa'yo ko muna ipagkakatiwala ang kapatid mo si Jerome ha. Sige po, Nay, naintindihan ko po. Jerome, sundin mo palagi ang kuya mo ha. Magtulungan kayo palagi. Dahil wala ko ron, ang isa't isa lang ang sandalan nyo. At wag na wag kayong mag-aaway. Susundin nyo ang utos ng mga amo ninyo, lalo na ang mga bilin ko. Dahil ikakapahamak nyong dalawa kapag may binali kayo sa mga yon. Dahil sa mga sinabing yun ng ginang ay kinutuban kaagad ang magkapatid. Kaya nagdalawang isip pa sila nung una. Mabuti na lang ay napakiusapan pa sila ni Nanay Odesia na sumunod hanggang sa gumaling lang siya at makabalik sa pagtatrabaho sa bahay ng mga Apokalipso. Makalipas ang ilang araw, pagdating pa lang ni Jerry at Jerome sa tapat ng maganda subalit halatang may kalumaan ng bahay ng mga Apokalipso, kakaiba na kaagad ang kanilang pakiramdam. Sa bukana pa lang kasi ay ramdam na nila ang madilim na puwersang bumabalot sa loob ng bahay. Sinundan pa yon ng kakaibang alulong ng kung anong nilalang na parabang galing lang din mismo sa loob ng bakuran. Dahilan na rin upang mas lalong kilabutan si Jerome. Nagtago ang batang lalaki sa likuran ng kanyang kuya habang nakahawak sa damit noon at pasimpleng sumisilip-silip sa magarang bahay. Kuya, natatakot talaga ako. Huwag na po kaya tayong tumuloy. Umuwi na po tayo kay nanay, kuya. Masyado ka naman takot, Jerome eh. Para ka namang di lalaki niyan eh. Siya natatakot naman po talaga ako, kuya eh. Oo nga, nakakatakot nga yung itsura ng bahay nila, no? O di po ba? Sabi ko naman po sa inyo, kuya eh. Ano ka ba, Jerome? Nandito na tayo kaya isang tabi mo muna yung takot mo. Nandito naman ako eh at hindi kita iiwanan. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Tsaka, hindi ka ba naaawa kay nanay? Kapag hindi natin ito tinuloy, hindi makakapagbayad si nanay ng mga utang niya. Lalo lang mahirapan yun at makakasakit. Kaya habang nandito tayo, pagtiyagaan na lang muna natin. Ilang buwan lang naman to eh. Mga 6 na buwan at makakauwi na rin tayo. Kung si nanay nga nakatiis ng ilang taon sa ganitong lugar, tayo pa kaya na hindi pa aabot ng 1 taon? Naiisip ko rin naman po yun, kuya. Hindi ko lang po talaga maiwasang hindi matakot sa itsura ng bahay nila eh. Malaki nga, pero ang gara eh. Parang yung sa mga palabas na horror na napapanood ko. Hindi ka ba natatakot, kuya? Oo naman, siyempre. Natatakot din ako. Tinan mo nga yung tuhod ko oh. Sa totoo lang, nanginginig ako. Tinatapangan ko lang talaga para sa'yo at lalo na para kay nanay. Tsaka, naisip ko lang din, may mangyayari ba kung matatakot lang tayo? Isipin mo na lang din, Jerome, na para to kay nanay ah. Tara na nga sa loob. Huwag kang mag-alala dahil magkasama naman tayo. Walang iwanan, di ba? Sabay na napatingin ng dalawa sa nakakatakot na bahay. Bago pumasok sa loob kung saan ay sinalubong sila ng mag-asawang sina Sir John Apokalipso at Ma'am Catalina Mindiola Apokalipso. Si John ang nag-iisang anak ni Ginang Chonalina Apokalipso na siyang pinakamay-ari ng nilulumang mansyon. Napangiti sa kanila ang mag-asawa at dahil doon ay pasimpleng nagtago si Jerome sa likod ng kanyang kuya pagkakita sa dalawa.
Natakot kasi siya sa mga matatalim na tingin ng mga yon, kaya naman habang nasa likuran ng kuya niyang si Jerry ay panay na ang dasal niya sa isipan. Sana po, Lord, bumilis yung takbo ng oras. Sana po, matulog na kami kaagad. Lord, sana po, sana po, sana po. Sabay pang napalunok-laway ang magkapatid habang naiilang na nakatanaw sa mag-asawang tila nanunuri pati ang kaluluwa kong makatingin. Kayo na ba mga anak ni Odesya? Opo, kami nga po. Ako po si Jerry at ito po yung bunso kong kapatid na si Jerome. Maligayang pagdating dito sa Apocalypse Mansion. Welcome po sa amin, Ma'am at Sir. Bago ko pala makalimutan, ako si Ma'am Catalina at siya ang asawa kong si Sir John. Kinagagala ko po kayong makilala. Pasensya na at ngayon lang kami lumabas. May alaga kasi kaming nakawala eh. Pumasok na muna kayo at maupo. Salamat po, Sir John. Dali-dali nga silang sumunod sa mga amo at pagkapasok sa mismong loob ng bahay ay sabay na naupo ang dalawa sa malambot na sofa. Si Jerome ay yumukod lang habang si Jerry naman ay nakipag-usap sa mga amo nila. Naghapunan na ba kayo mga bata? Opo, Sir. Bago po kami nagpunta rito kumain na kami ni Jerome. Kanina pa naman pala yun eh. Kung ganoon, sumunod na muna kayo sa akin bago kayo samahan ng asawa ko sa dining room at sa magiging kwarto nyo. Tatanggi pa sana ang magkapatid pero naalala nila ang sinabi ni Nanay Odesya na huwag susuway sa kahit anong sabihin ng kanilang amo. Dahil doon ay wala silang inaksayang oras ng gabing yun. Sumunod nga sila Jerry at Jerome sa kanilang amo. Dinala sila ng Ginoo sa likod bahay at tinungo ang isang bodega kung saan malayo pa lang ay naaamoy na nila ang malansang dugo sa hindi kalayuan. Natatakot na napatakip ng ilong ang batang lalaki habang napapahigpit ng hawak sa balikat ng kanyang kuya. Na noong mga sandaling yon ay medyo kinakabahan na rin matapos nilang malanghap ang malansang amoy ng dugo. Ilang saglit pa ay huminto silang tatlo sa tapat ng bodegang may 2 pinto. Mas lalong napaigpit ng pagtakip ng ilong ni Jerry at Jerome at nang mapansin sila ni Sir John ay tinapik niya ang kanilang mga kamay na ikinagulat ng magkapatid. Bakit kayo nagtatakip ng mga ilong? Ano po kasi? Hindi na halos natapos ni Jerry ang sinasabi sapagkat biglang binalingan ng Ginoo ang nakababata niyang kapatid. Nahalatang halata ang panginginig ng katawan dahil sa takot. Namumutla na rin kasi ang mukha ni Jerome habang tila naiiyak na. Pagkatapos ng nakakatunaw na tingin ni Sir John, ay saka siya muling tumalikod at tumarap sa pintong nakasara. Nakahinga naman ng maluwag si Jerome kasunod ng pag-akbay sa kanya ni Jerry bilang papapalakas ng loob. Huwag kang kabahan, Jerome. Nandito lang si Kuya sa tabi mo. Pangako, hindi kita iiwan. Relax ka lang, okay? Natatakot po ko, Kuya. Wala ka naman dapat ikatakot eh. Walang mangyayari sa atin dito. Sige, Kuya. Habang napapabuntong hininga si Jerome, ay nagpupuna siya ng mga mata sapagkat patulo na ang kanyang luha anumang oras. Ilang saglit pa ay marahan ang binuksan ni Sir John ng 2 pintong nakasara. Tinunghayan naman ito ng magkapatid kahit sa totoo lang ay punong-puno sila ng takot habang hinihintay kung ano ang bubungad sa kanila. Nang tuluyan na nga mabuksan ang pinto, ay mas lalong umalingasaw ang balansang dugo na sinabayan pa rin ng nakakasulasok na amoy. Tinisyon ni na Jerry at Jerome dahil baka magalit na naman ang amo nilang lalaki kapag nagtakip sila ng ilong. Dito sa bahay, madalas nasasayang ang mga karne dahil sira na ang palamigan ng bodega. Kailangan ko ngayon ng katulong sa pagtanggal ng mga to. Kung mapapansin nyo naman, ang baho na ng umaalingasaw na amoy ng karne. Kaya naiintindihan ko kayo kanina kung bakit kayo nagtatakip ng ilong. Pero huwag kayong magtatampo kung tinapi ko mga kamay nyo ha. Sa tingin nyo, bakit ko yung ginawa? Bakit po nga, sir? Dahil gusto kong masanay kayo sa ganong klase ng amoy. Tingnan nyo ko. Hindi na ako nasusuka o nababahuan sa amoy. Parang natural na lang kaya dapat kayo rin. Ay nako, sige na nga at baka mahimatay pa kayo sa nabubulok at mabahong karne. Puntahan nyo na lang muna yung asawa ko sa sala ha. Magpahinga na muna kayo at bukas na natin ayusin tong bodega.
Agaan nyo ng gising mga bata ha. Dahil ayaw ko lang tinatanghali ang gising dito sa bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Sir John. Next week pa naman ang simula ng klase nyo, di ba? Opo. Okay. Kung ganon, sige. Ngayong linggo na to ay magtatrabaho tayo dito sa loob ng bahay at sisimulan natin sa paglinis nitong bodega. Para sa susunod na linggo, wala na kayong masyadong gagawin at makakapag-focus na lang kayo sa pag-aaral. Salamat po, sir. Kumain na rin pala muna kayo ng hapunan dahil alam kong gutom pa kayo, tinitis nyo lang. Sige na, lakad na ron. Oh, ano pang iniintay nyo? Bakit nakatayo pa kayo riyan? Sabay na lang na tumango ang magkapatid na parang hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nakita sa bodega. Dali-dali ngang bumalik ang dalawa sa kinaroroonan ni Ma'am Catalina para itanong kung saan ang tutulugan nilang silid. Pinakain muna sila ng ginang sa dining area at kinausap patungkol sa ilang bagay na dapat at hindi dapat gawin sa loob ng Pocalypso Mansion. Sinabi na nga rin sa kanila na may karamdaman din ngayon si Ma'am Chonalina kaya ngayon ay mas lalo silang pinagbabawalan na magpunta sa silid ng matandang ginang. Pagkatapos noon ay sinamahan na nga sila ng ginang papunta sa kanilang silid. Nagtaka naman ng dalawang magkapatid dahil sa halip na sa ibabang kwarto sila dalhin ay sa ikalawang palapag sila nagpunta. Magara rin ang kwarto talatang hindi ito tinutulugan ng isang kasambahay. Ipinapaalala ko lang mga iho. Malamang nasabi na rin naman siguro ng nanay nyo kapag hating gabi na, iwas-iwasan niya ng lumabas ng silid. Mawalang galang na po, ma'am. Pwede ko po bang matanong kung bakit bawal na kaming lumabas ng hating gabi na? Hindi ba nasabi ng nanay nyo sa inyo ang dahilan? Sorry po pero hindi po kasi. Ipinagbabawal ng lumabas ng kwarto kapag hating gabi dahil kung minsan kasi ay nakakawala ang alaga naming mabangis na hayop katulad ngayon. May sarili namang banyo ang kwarto nyo rito sa itaas, kaya hindi na kailangan lumabas pa kapag kumagat na ang dilim. Ano, may tanong pa ba kayo? Ikaw, Jerome, meron ka bang gustong itanong? Oh, wala po, Ma'am Catalina. Mainam naman kung ganon. Ma'am, huling tanong na po. Ano yan? Ma'am, ano po bang magiging trabaho namin? Kung ano lang ay pinag-uutos sa inyo. Bukod doon ay wala na kayong ibang gagawin. Hindi nyo rin kailangan maging mausisa at maging matanong palagi para hindi tayo nagkakaproblema. Naintindihan nyo ba? Opo, salamat po, ma'am. Dahil sa sinabi niyo ng ginang ay muli na namang kinutuba ng magkapatid. Pakiramdam nila ay tila may kung anong misteryong tinatago ang pamilya ng Pocalypso. Pag-alis ng amo nilang babae, ay napakibit-balikat na lang si Jerry habang nakatingin sa nakababatang kapatid niyang abala na sa pagmamasid sa buong kwarto. Anong ginagawa mo, Jerome? Ayos ka lang ba? Di ka na ba kinakabahan dyan? Kinakabahan pa rin po, kuya, pero napansin ko lang po. Itong kwarto parang bakod na bakod. Tingnan niyo itong bintana, oh. Doble yung harang sa labas. Tapos, pansinin niyo po yung mga kalmot na yun sa salamin, oh, kuya. Kinakabahan talaga ako sa lugar na to. Parang gusto ko na lang pong umuwi. Dapat pala, ako na lang nagtrabaho dito. Baka kasi makasagabal pa yung takot na nararamdaman mo sa pagtatrabaho natin, Jerome. Grabe ka naman po sa akin, kuya. Napakamot ulo na lang si Jerry kasunod ng pagsara ng pinto. Pagkadaka ay nilapitan niya ang nakababatang kapatid at sinipat nga rin ang kung anong binubusisi nun. Sa totoo lang, kinakabahan din naman si Jerry lalo na nung makita nila ang bodegang puno ng mga karne ng iba't ibang klaseng hayop. Ang iba sa mga yon ay inaamag na. Pero sa kabilang banda ng kanyang isip ay isinantabi niya ito dahil kailangan nilang matulungan ng ina sa pagbabayad ng utang. Kaya nang makita niya ang mga kalmot sa dingding ng kinaroroonan nilang silid, pinilit niyang alisin ang namumuong takot sa kanilang magkapatid. Wala lang yan, Jerome. Di ba nga sabi nila Sir John at Ma'am Catalina, may sakit din ngayon yung mismong may-ari ng bahay na to, si Ma'am Chonalina. Kaya siguro ganito ang bahay nila. Tapos may alaga pa sila. Ano kaya yung alaga nilang mabangis na hayop na yun, no? Sa tingin mo, tigre ba yun o leon o panther o elepante? Grabe talaga kung magkaroon ng elepante dito, no?
Basta kuya, hindi po talagang maganda ako tungkol sa mansyon na to. Kapag po tuluyang gumaling si Nanay Odesia, hindi ko na po siya pagtatrabuhin sa lugar na to. Maghanap ako ng maayos na trabaho sa bayan natin habang nag-aaral. Mainam naman at naisip mo yan. Siyempre naman po kuya. Hindi naman na umimik si Jerry. Naglakad na lang siya papunta sa malambot na kama at saka humiga. Pagkatapos noon ay seryoso niyang tiningnan ang kisame bago lingunin ulit ang nakababatang kapatid na patuloy sa pag-oobserba sa buong silid. Uy, matulog ka na dahil maaga pa tayong gigising bukas, no? Narinig mo naman yung sinabi ni Sir John, di ba? Sige po, kuya. Kuya, tabi po tayo, ha? May choice pa ba ako? Basta wag kang malikot dahil ihuhulog talaga kita sa kama. Patay mo na muna yung ilaw. Total, malapit ka na dyan, eh. Pagkasabing yun ay pinatay na nga ni Jerome ang ilaw at tumabi na sa nakadatanda niyang kapatid. Kahit hindi pa inaantok, ay pinilit na lang nila ang mga sarili na makatulog. Dahil nga sa maaga pa silang babangon kinabukasan para tumulong sa paglilibing ng karne ng mga hayop na hindi na mailuluto pa. Makalipas ang ilang minuto, ay biglang napalingon si Jerome sa kanan matapos marinig ang nakatatanda niyang kapatid na humihilik na. Napailing na lang siya dahil sa bilis nitong makatulog. Ito namang si kuya, napakaingay talaga matulog. Lakas sumilik. Pero nakakaingit siya kasi nakatulog na kaagad. Samantalang ako, hindi man lang madalaw-dalaw ng antok. Hindi talaga ako komportable sa lugar na to eh. Tumalikod siya kay Jerry at nagtakip ng tenga gamit ang unan. Pagkalaon ay pumikit na siya at nagbilang ng tupa sa kanyang isipan, subalit hindi pa rin siya talaga makatulog. Kaya naman marahan na lang siyang bumangon sa kama at muling dumungaw sa bintanang naka-grills ng doble. Mula sa salaming bintana ay tinanaw niya ang madilim na kapaligiran sa labas ng magarang mansyon. Habang nakatanaw sa labas ay nakaramdam siya ng kakaibang takot sapagkat hindi siya sanay sa ganoong katahimik na lugar na tanging ingay lang ng kuliglig ang naririnig. Sa lugar kasi nila, kahit papaano ay makakalapit pa rin ang mga bahay. Hindi katulad dito na nasa pinakadulo at nasa likuran ng burol kaya madalang ang mga bahay at mga taong napapadpad. Isa rin sa dahilan kung bakit pinangingilagan ng pamilya Apokalipso ay dahil ilan sa mga sabi-sabi na meron nga raw kakaiba sa kanila. Ramdam na ramdam nga ni Jerome ang pagiging kakaiba ng kanilang mga amo. At para hindi na makasaksi pa ng kung anong nakakatakot na bagay, ay hinawi na lang ng batang lalaki ang kurtina at pagkatapos ay bumalik na siya sa kama para pilitin ang sariling matulog. Ang kaso ay paiga pa lang siya nang marinig niya ang mahinang ingay ng hayop mula sa labas ng silid. Ano yun? Natatakot man ay mas nangibabaw ang pagka-curious. Kaya marahan siyang naglakad papunta sa pintuan at pagkatapos ay marahan niya rin binuksan ang pinto. Hanggang sa mas malinaw niyang naririnig ang umiiyak na kambing. Bakit may kambing dito? Yung ba yung pinakakain nila na sinasabi nilang alaga? Hindi na niya halos natapos ang sinasabi dahil mula sa pinakadulong silid ay meron siyang naaninag. Hanggang sa nasipat niya ang anino ng isang tao na bitbit nga ang nasabing hayop. Muli niya ring narinig ang ingay ng kambing na mas lalo pang nagsumigaw kaya naman dali-dali niyang isinara ang pinto. At dahil sa kaba ay napalakas ang pagsara niya. Kaya naman nakalika siya ng kalabog. Naku po, napalakas yung ginawa kong pagsara ng pinto. Sa sobrang pagkataranta ay nagmamadali subalit maingat siyang tumakbo papunta sa kama at muling nahiga. Narinig niya kasi mula sa labas ang mabilis na yabag ng isang tao na parabang papunta sa kanilang silid. Habol hiningang pumikit si Jerome at napanggap na natutulog na. Kasunod noon ay dinig niya ang mahinang langit-ngit ng pinto ng kanilang silid na parabang merong nagbukas. Napadasal na lang siya sa isip habang malakas na kumakalabog ang kanyang dibdib. Matulog ka na kasi, Jerome. Matulog ka na, Jerome. Ay nako, makatulog na nga. Maya-maya pa,
Nang maramdaman niyang wala ng tao ay marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At pagbaling ng tingin sa pintuan ay laking gulat niya dahil nakabukas na ang pinto ng kanilang kwarto. Ha? May nagbukas nga ng pinto. Hindi niya natapos ang sinasabi sapagkat nang mapabaling siya sa kanyang paanan ay doon niya nakita ang isang matandang babae. Namumula ang mga mata nito at matalim kung makatingin. Nakasimangot din at sabog-sabog ang kulot na buhok. Otomatikong nagtayuan ang balahibo niya sa katawan dahil sa nerbiyos. Para ring may mga nagkakarirahang daga sa kanyang puso dahil sa bilis ng paggabog nito. Hindi na nga niya napigil ang sarili dahil sa sobrang pagkasindak. Kuya Jerry, may alimaw! Kuya Jerry, gising po! Dahil sa lakas ng pagsigaw ni Jerome ay napabalikwas ng bangon si Kuya Jerry na nagulat din matapos makita matandang babae na nasa harapan nila. Ilang saglit pa nga ay nagtungo na rin doon ang mag-asawang John at Catalina. Nang makita nila ang matanda na nakatayo sa paanan ng magkapatid ay tila natatarantang nilapitan ni Ma'am Catalina ang matandang babae at inakayon. Halika na ma, doon po tayo sa kwarto nyo. Sinabi ko naman sa inyo huwag kayong lalabas eh. Habang sinusundan ng magkapatid ng tingin ng nasabing matanda, ay kabado pa rin sila. Naisip kasi nilang multo o aswang ang matanda na bigla na lang pumasok sa kanilang silid. Siya nga pala may-ari nitong lumang mansyon. Si Ma'am Chonalina nyo, ang mama ko. Siya po pala yun, sir. Akala ko po may sakit siya. May sakit nga siya. Sakit ng katandaan kaya ganyan. Pumapasok-pasok na lang din sa kwarto ng ibang tao. Mabuti nga't hindi nakawala yung mga alaga naming hayop dahil kung hindi, baka may nalapa yon. Po? Kalimutan nyo na yung sinabi ko. Pagpasensya nyo na yung pagpasok niya rito na walang paalam. Mahilig na kasi talagang tumakas si mama at maggala-gala. Kaya ugaliin yung maglak ng pinto ha kapag matutulog na kayo. Opo, sir. Naintindihan ko po at pasensya na po. O sige na, matulog na ulit kayo. Ating gabi na rin Basta bukas, 6:00 pa lang ng umaga, gising na dapat kayo ha, para tulungan niyo ako sa bodega. Opo, sir. Nung umalis na si Sir John, ay kaagad na inilak ni Jerry ang pinto at dali-daling tumabi sa nakakabata niyang kabatid. Binuksan mo yung pinto, no? Maming ka, Jerome. Huwag kang magsisinungaling sa akin, ha? Kilala kita kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. Opo, kuya. Pasensya na po talaga kung nakalimutan kong ikandado ulit. Jerome naman. Teka, huwag mong sabihin na nagtangka ka lumabas ng kwarto. Di ba ang bilin sa atin ni nanay at ng mga amo natin na huwag lalabas ng kwarto kapag ating gabi na? Ang tigas naman ng ulo mo. Paano kung nahuli ka ng mga amo natin? Di napalayas tayo kagad ng wala sa oras. Paano pa makakabayad ng utang si Nanay Odesia kung mangyari yun? Hindi po ako lumabas, kuya. Sumilip lang po ako. Promise po, cross my heart, double-double. Anong sinilip mo sa labas? May magandang tanawin ba doon? Ano po kasi, kuya, nakadinig ako ng umiiyak na kambing. Naisip ko lang po na baka yung po pinakakain nila na sinasabi nilang alaga. Katulad ng sinabi ng mga amo natin, sumunod na lang tayo. At wag nang maging mausisa para wala na mangyaring gulo at di na maulit to, Jerome. Diyos ko naman unang gabi pa lang natin dito, nagpapasaway ka na. Narinig mo yung sinabi ni Sir John kanina Kung nakawala yung alaga nilang hayop na mabangis at pumasok dito, di pareho tayong nalapa. Naisip mo ba kapag nangyari yon? Bibigyan pa natin sila ng sakit ng ulo lalong-lalo na si nanay. Hindi mo iniisip yung mga ginagawa mo? Ay nako, kung alam ko lang talaga, dapat ako na lang nagpunta rito. Binantayan mo na lang si Nanay Odesia doon sa bahay. Sorry po, kuya. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Jerry habang dismayadong pinagmamasdan si Jerome. Nang makita niyang tila naiyak na ang nakababatang kapatid, ay binawi na lang din niya ang mga sinabi. Naalala niya kasi ang sinabi ng kanilang ina na huwag mag-away at palaging magtulungan para hindi sila magkaproblema sa mansyon. Pasensya na sa mga sinabi ko. Sige na, matulog na nga tayo. Dahil bukas malamang yan, marami tayong gagawin. Sige po.
Kuya, sorry po ulit ah. Sige na, wala na yon. Huwag mo na lang uulitin. Matapos niya yung sabihin ay humiga na siya at tumalikod sa kapatid. Ganun na rin ang ginawa ni Jerome, subalit na natili siyang nakadilat habang nakatanaw sa kisame. Hindi pa rin kasi maalis sa isip niya ang itsura ni Ma'am Chonalina nang makita niya kanina. Para bang hindi tao ang tingin niya sa matandang babae at sa pagkakatanda nga niya ay parang napansin niyang may dugo-dugo ito sa labi pati na rin sa kamay. Hindi niya lang masyadong napansin dahil natakot na rin siya ng husto kanina. At isa pa ay medyo madilim sa silid kapag nakapatay na ang ilaw. Matapos ang pagmumuni-muning yon, ilang saglit pa nga ay narinig na naman niya ang mahinang paghilik ni Jerry, sinyalis na tulog na ito. Nakaramdam na naman siya ng inggit sapagkat kahit saang talaga ay madali lang makatulog ang kanyang kuya. Hindi ito namamahay katulad niya. Pumikit na lang siya at pinilit na magbilang ng mga tupas sa isip. Subalit muli niyang naaalala ang narinig na umiiyak na kambing kanina bago pumasok sa kwarto nila si Ma'am Chonalina. May kakaiba talaga sa bahay na to. Ngayon nakakasiguro na talaga ako, lalo na nang makita ko si Ma'am Chonalina. Kahit hindi maganda ang kutob niya sa nasabing magarambahay, ay inisip na lang ni Jerome ang sinabi ng kanyang kuya. Kailangan nga nila magtrabaho upang makatulong sa kanilang nanay na ngayon ay nagpapagaling pa. Para po sa iyo, Nay. Basta po, magpahinga ka lang. Lloyd, ingatan mo kami ni Kuya Jerry dito habang nandito kami. Kung ano man po yung sikreto at kadilimang bumabalot sa lugar na to, huwag niyo pong hayaang mapahama kami ni Kuya. Naudlot na siya sa pagsasalita at pagdulog ng panalangin dahil biglang umikot paharap sa kanya si Jerry at saka tumanday ng paa at kamay. Nagsalita rin yung kahit natutulog na, kaya napaismid na lang ang batang lalaki. Matulog ka na, maaga pa bukas. Marami pa tayong gagawin Huwag kang matigas ang kokote, Jerome. Napailing at napangiti naman ng tipid si Jerome. Habang pinagmamasdan ng nakatatanda niyang kapatid na humilik na ng mahina matapos magsalita ng tulog. Pagkalaon ay ipinikit na nga rin niya ang kanyang mga mata. At sa kanyang isipan ay muli siyang nagpasalamat sa Panginoon bago tuluyang matulog ng napakahimbing. Kinabukasan, eksakto 6:00 ng umaga ay bumaba na ang dalawa at inanyayahan sila ng mag-asawang John at Catalina na kumain ng almusal bago gawin ang dapat nilang gawin. Nahihiyaman ay kasabay nilang kumain ng mga amo. Hindi kasi sila nakatanggi sapagkat yun daw ang patakaran sa bahay na yon. Ang nanay nyo, si Odesia, palagi namin kasabay kumain yon kapag nandito kami. Gusto kasi namin talaga na magkakasabay ang lahat na kumakain sa hapagkainan. Nakakaboring kapag iilan lang ang kumakain sa mga mesa, tapos maraming nakahain. Kaya kung maraming pagkain, marami rin dapat ang kakain. Tama. Nagkatinginan ng magkapatid dahil sa mga sinabing yun ng kanilang mga amo. Sa kabilang banda naman ng isip ni Jerome ay parang iba ang pakiramdam niya. Para bang may napapansin siyang kakaiba o mali na hindi niya rin matukoy kung ano. Dahil doon ay gumana na naman ang muwang niyang isipan at walang ano-ano ay napatanong siya sa mag-asawa. Bakit po pala hindi natin kasabay si Ma'am Chonalina? Tsaka po, ano po bang alaga niyo na nakakawala? Nasaan na po yung mga yon, Ma'am at Sir? Jerome, bakit ka nagtatanong ng ganyan? Mayos ka nga. Sir, Ma'am, pasensya na po kayo sa tanong ng kapatid ko Alam niyo naman po yung mga bata, marami talagang tanong. Pasensya na po talaga kayo. Huwag niyo na pong intindihin yung mga sinabi ni Jerome. Hindi na halos na ituloy ng binatilyo ang huling salita sapagkat narinig niya kung paanong ibagsak ni Sir John ang kutsarang hawak. Para bang nagalit ito sa tanong ni Jerome. Dahil doon ay pasimpleng sinamaan ni Jerry ng tingin ng nakababatang kapatid na napayuko na lang at napasubo ng kinakain ito. Hindi naman na umimik si Sir John. Nagpatuloy lang siya sa pagkain hanggang sa magsalita na nga si Ma'am Catalina. Ano ang sinabi ko sa inyo kagabi na isa sa dapat niyong tandaan? Bawal ang ano sa bahay na ito?
Nagkatinginan ulit si Jerry at Jerome at parang naiilang sila na kung ano ang isasagot. Kaya naman biglang tumalim ang tingin ng ginang. Kasunod noon ay bigla nitong kinalbog ng malakas ang mesa dahilan para kabahan ang magkapatid. Hindi ba't sinabi ko na bawal ang mag-usisa? Bawal ang puro tanong sa bahay na ito? Napalunok laway ang magkapatid dahil sa biglang pagtaas ng boses ng amo nilang babae. Tumigil din sila sa pagkain at napayuko na lang habang pinakikiramdaman ng paligid. At sa isip ni Jerome ay ang laging pagsisisi na naman ang nangyayari dahil nagtanong pa siya ng kung ano-ano sa mga amo. Sagot! Nahintatakotang tumango ang dalawa na tila nawalan na ng gana sa pag-aalmusal. At dahil sa takot na baka may kung anong gawin sa kanila o di kaya ay maparusahan, kaya naman naglakas loob na lang si Jerry na makiusap. Sir, ma'am, pasensya na po kayo sa kapatid ko. Hindi na po mauulit. Pangako po. Sorry po talaga, ma'am, sir. Hindi na po talaga ito mauulit. Hindi na talaga mauulit! Tama na yan, Catalina. Jerry, Jerome, magpatuloy na kayo sa pagkain at mauna na ako sa bodega para simulan ng paglalabas ng mga nasirang karne. Sumunod na lang kayo ron, ha? Kinakausap kayo ni sir niya. Sumagot kaya! Opo, sir. Susunod na po kami. Matapos uminom ng tubig ay kaagad tumayo ang Ginoo at naglakad palabas sa dining area. Naiwan naman na naiilang ang magkapatid matapos ang nangyari. Hindi nila alam ang ikikilos na mga oras na yon. Sige na, ituloy niyo na ang pagkain niyo katulad ng sinabi ni John. Pasensya na kayo kung napagtaas ako kayo ng boses kanina. Kumain na kayo at pagkatapos niyan sundan niyo si Sir John niyo sa bodega para madispatch na yung mga karneng inaamag. Wala nang sumagot sa magkapatid. Nagmadali na lang sila sa pag-aalmusal at nang ililigpit na nila ang mga pinagkainan ay pinigil sila ng ginang. Ako nang bahala dyan. Sige na, pumunta na kayo sa bodega dahil walang katulong ang asawa ko ron. Nakangiti man ang babae sa kanila ay ramdam na naman ni Jerry at Jerome ang alab na naggangalit nitong mga mata. Kaya naman hindi na sila nagdalawang isip na umalis sa dining area. At habang naglalakad papunta sa bodega ay pinagalitan na naman ni Jerry ang bunsong kapatid dahil sa mga sinabi at tinanong niyon kanina. Isang gabi pa lang tayo dito, Jerome, pero nakakadalawa ka na kaagad Maayos ka naman. Utang na loob. Hindi na ako natutuwa sa inaasta mo Pauwiin na talaga kita. Isang-isa na lang talaga. Paano kapag napalayas tayo dito? Ano na mangyayari kay nanay? Sorry talaga, kuya. Puro ka na lang sorry. Tapos gagawin mo na naman. Mabuti kung manahimik ka na lang Kahit wala ka nang gawin, ako na lang ang gagawa basta tumahimik ka lang para wala nang gulo. Pinapasakit mo yung ulo ko Hindi na umimik pa si Jerome. Tahimik na lang niyang sinusundan sa paglalakad ang nakatatanda niyang kapatid hanggang sa marating nila ang bodega. Tahimik nilang tinulungan ng among lalaki at ng araw na yon ay naubos ang kanilang oras sa pag-aayos sa nasabing lugar. Marami-rami rin kasi silang inalis na karning inaamag. Dinala ni na Sir John at Jerry ang nasabing karne sa kabilang bahagi ng burol na nasa unahan ng magarang bahay at doon sinunog. Naiwan naman sa bodega si Jerome para maglinis bago ayusin ang palamigan ng mga karne. Gusto niya mang sumama kanina dahil natatakot siyang maiwan mag-isa, kaya lang ay wala naman siyang magawa sapagkat iniwan siya ng kanilang amo para mas mapabilis ang kanilang trabaho. Habang naglilinis ay nakaramdam siya ng uhaw, kaya naman saglit na tumigil ang batang lalaki. Naglakad siya pabalik sa loob ng magarang bahay para magpunta sa kusina para kumuha ng maiinom. Dahil sa pagiging observant ay napansin ni Jerome na pare-parehong ang doble ang grills ng mga bintana sa buong bahay. Dahil sa niluman na ito ng panahon kaya mabilis niyang napansin ang mga binago sa lugar katulad ng malalaking kandado at saraduhan. Dati bang kulungan tong lugar na to? Saka ano kaya yung alaga nila at nasan kaya yung mga amo kong babae ngayon? Napapahimas baba pa siya habang sinasabi ang mga yon. Dahil pasimple pa rin siyang naglilibot-libot ay nag-iba siya ng daan papunta sa kusina.
At nang malapit na siya sa pinto papasok sa kusina, ay hindi sinasadyang nadaanan niya ang isang hagdan na pababa. Ha? May kwarto pa baba? Ang galing naman. Iba talaga ang mga mayayaman dahil ang dami nilang mga kwarto na hindi naman ginagamit. Naparap siya sa likuran pa itaas, kaya doon niya napansin na tanaw ang hagdan papunta sa kanilang kwarto. Dahil doon ay kaagad niyang naalala ang nakitang anino kagabi na may daladalang kambing. Kita pala yung mga daan pataas mula rito. Galing ha? Ganda talaga sa bahay na to. Pero nakakatakot lang din talaga. Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita, ay bigla na siyang nakarinig ng kalansingan ng kadena mula sa paibabang hagdan. Napatras ang batang lalaki dahil sa takot. Subalit sa kabilang banda ng kanyang utak, naroon na naman ang kuryosidad na malaman kung saan o kanino nang gagaling ang tunog ng kadena. Nagpalinga-linga siya sa paligid bago muling humarap sa paibabang hagdan. Nang hahakbang na siya ay muli namang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Kuya Jerry niya kanina. Isang gabi pa lang tayo dito, Jerome ha? Pero nakakadalawa ka na kagad. Umayos ka naman, utang na loob. Di na ako natutuwa sa inaasta mo ha. Papauwi na talaga kita. Isang-isa na lang talaga. Paano kapag napalayas tayo dito? Ano na mangyayari kay nanay? Matapos maisip ang mga yon ay napahimas batok na lang siya at muling umatras. Kukuha lang talaga ako ng tubig eh. Tapos babalik na ako sa paglilinis. Hindi pa niya natatapos sa mga sinasabi nang bigla na naman niyang narinig ang kalansing ng kadena mula sa basement. Mas malakas ito kaysa sa nauna. At bukod doon, meron na rin siyang naririnig na boses na parang mahinang gumagaralgal. Nang desidido na siyang bumaba para makita kung anong sikretong dapat malaman sa basement, ay saka naman niya narinig ang sasakyan kung saan nakasakay sina Sir John at Kuya Jerry. Dahil doon ay dali-dali siyang tumakbo papunta sa kusina at pagkatapos ay kumuha ng maliit na pitsyel saka nagmamadaling dinala sa bodega. Naabutan niya sina Sir John at Kuya Jerry na kabababa lang ng sasakyan. Nakapaglinis na po ako. Alos nakalahati ko na po, Sir John. Kumuha lang po ako ng may inom na tubig. Hoy sige, magtrabaho na kayo. Dapat matapos nyo yan ngayong araw ha. Dahil bukas may magdadala naman ng mga panibagong karne rito. Malayo sa kabiasnan tong lugar natin kaya nag-iimbak tayo ng mga pagkain. Jerry, yung mga billing ko sa iyo ha. Ikaw na bahala magsabi dyan sa kapatid mo. Opo, sir. O siya, maiwan ko na kayo dyan. Pagkatapos noon ay tiningnan lang ng Ginoo si Jerome bago pumasok sa loob ng bahay para maglinis ng katawan. Nagpatuloy naman ang magkapatid sa paglilinis ng nasabing bodega. At dahil sa katahimikang bumabalot ay naglaro na naman sa isip ng batang lalaki ang mga narinig kanina sa basement. Nilingon niya si Kuya Jerry pero tila abala naman yon na alam niya ring galit pa sa kanya. Pero hindi na talaga niya natiis na ikwento ang mga bagong nadiskubre. Kuya, ano na naman? Ano po kasi kuya may nakita akong basement kanina malapit sa kusina. Ay nako, ayaw ko na marinig kung ano yan. Kung ano yung nakita mo, narinig ko nalaman mo, sarilinin mo na lang at magtrabaho ka na lang. Kung ayaw mo na, sabihin mo na lang sa akin para maipaalam kita sa mga amo natin na pauwi na kita. Hindi na nga umimik si Jerome. Malungkot na lang siyang tumulong sa kapatid na malamig na rin ang pakikitungo sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Eksakto 8:00 ng gabi nang tuluyan silang matapos sa paglilinis. Pagod na nagtungo ang magkapatid sa kusina kung saan ay nakahanda na ang kanilang hapunan. Wala na roon si Sir John dahil ayon sa asawa nito ay nagpapahinga na yon at nahihimbing na sa pagtulog. Maiwan ko na rin kayo rito. Dapat bago mag 9:00 ng gabi tapos na dapat kayo rito at nakapasok na sa kwarto ninyo. Iwan nyo na lang ang mga napagkainan at wag nang linisan pa. Naintindihan nyo ba ako o kailangan ko pang ulitin? Naintindihan na po namin, ma'am. Hindi na po kailangang ulitin. Salamat po. Mabuti naman kung ganon. Sige na, aalis na ako. Bilisan nyo na dyan, ha? Opo. Nang matapos na sa pagkain ay hinayaan na nga lang nilang nakatiwangwang ang mga pinagkainan sa lamesa. Pagdating sa kwarto ay nakaramdam kagad ng uhaw si Jerome.
sapagkat nalimutan niya palang uminom ng tubig pagkatapos kumain. Kuya, babalik lang po ako sa kusina saglit kasi hindi po pala ako nakainom ng tubig kanina. Bilisan mo na lang, Jerome. Alam mong malapit na mag-alas 9 ng gabi. Baka mapagalitan na naman tayo sa ginagawa mong yan eh. Promise po kuya, mabilis lang po ako. Kukuha na rin po ako ng tubig natin para kapag nauwaw tayo mamaya, meron po tayong maiinom. O sige na. Dali-dali nga lumabas ng kwarto si Jerome at muling bumalik sa kusina. Pagkatapos niyang uminom at kumuha ng pitsil para dalhin sa kwarto ay hindi naman sinasadyang napalingon siya sa pintuang papunta sa nakita niyang basement kaninang hapon. Dahil doon ay muli niyang naalala ang narinig na kalansing ng kadena sa nasabing basement. Kagad niyang inilapag ang pitsil sa lamesa subalit hawak-hawak pa rin niya ang baso habang tila kusang humahakbang ang kanyang mga paa papunta sa lugar na yon. Nang malapit na siya, ay napansin niya si Sir John na pababa doon at may dala itong buhay na malaking manok. Nagtago siya sa sulok habang napapakunot ng noo na pinagmamasdan ang lalaking amo. Akala ko ba natutulog na si Sir John? Bakit may dala siyang manok? Parang yung kagabi lang kambing naman. Siguro pakakainin niya na naman yung sinasabi nilang alaga. Ano nga kayang alaga nung mag-asawa na ito? Mas lalong nadagdagan ng mga katanungan niya sa isip. Kaya naman nang makababa na ang Ginoo sa hagdanan ay maraan siyang lumapit sa pinakabukana. Doon ay pasimple nga niyang sinilip pababa ang among lalaki. Wala siyang maaninag dahil madilim ang ibaba ng hagdan, subalit mahina niya namang naririnig ang mga nangyayari doon. Muli na namang kumalansing ang mga kadena katulad ng narinig niya kaninang hapon. Pagkatapos noon ay nakarinig siya ng iyak ng tila isang matandang babae na parang nakikiusap. Ha? May iba pa bang tao dito bukod sa amin? Ito ba yung sinasabi nila sir na alaga nila? Bakit parang tao yung naririnig ko at hindi naman hayop? Ilang saglit pa ay narinig na nga niya ang pagsigaw ng manok hanggang sa para na tong nakakawag at nahihirapan. Hindi nagtagal ay bigla na lang nawala ang ingay ng manok at napalitan yon ng nakakatakot na alulong at ungol. Ang alulong at ungol na yon ay biglang nagpatayo ng mga balahibo ng batang lalaki sa kamay at batok. Para siyang naistatwa sa mga narinig sapagkat nanunood sa kalamnan niya ang hatid na nakakilabot na alulong. Dala ng pagkataranta ay bigla siyang napatras at hindi sinasadyang nabitiwan ang hawak na basong stainless. Dahil doon ay nakagawa ito ng ingay habang gumugulong-gulong paibaba ng hagdan. Naku po! Dahil sa ingay na ginawa ni Jerome ay mas lalong lumakas ang ungol matapos itong marinig ang tunog ng baso. Kasabay noon ay paulit-ulit ang nagkalansingan ng kadena na parabang merong gustong kumawalang kung sino mula sa basement na yon. Puno ng takot na tumakbo ang batang lalaki pabalik sa kanilang kwarto. Nang makapasok na siya at nailak na ang pinto, ay hindi niya ipinahalata kay Kuya Jerry na meron siyang nasaksihan. Oh, natagalan ka yata. Eksaktong alas 9 na Teka, nasaan na yung tubig? Sabi mo kanina magdadala ka, di ba? Hindi kaagad nakaimik si Jerome dahil kinokontrol pa niya ang paghinga. Hiningal kasi siya ng gusto dahil sa pagtakbo at matinding takot. Gusto niya mang sabihin kay Kuya Jerry ang mga nasaksihan ay hindi na lang din niya itinuloy. Alam niya kasing magagalit na naman yon at pagsasabihan na naman siya ng kung ano-ano. Oh, hinihingal ka ba? May ginawa ka na naman ba, Jerome? Wala po, kuya. Pasensya na po. Nakalimutan ko yung tubig. Okay ka lang? Bakit parang namumutla ka? May ginawa ka na naman kalokohan, Wala, kuya. Promise po. Good night. Matutulog na po ko. Nakakapagod yung ginawa po natin kanini. Wala nang umimik sa kanila pagkatapos nun. Nagtungo na kaagad si Kuya Jerry sa banyo para maghilamos ng katawan. Si Jerome naman ay takot na takot pa rin hanggang sa mga oras na yon dahil sa kanyang mga narinig kanina. Sigurado siya sa sarili na hindi normal na nilalang ang nadinig niyang mga alulong kanina. Kaya habang nakahiga at nagpapanggap na tulog ay hindi pa rin siya mapakali. Halimo yung narinig ko na yun. Sigurado ko hindi yung tao. Yung pala yung sinasabi nilang alaga.
Natigilan na siya matapos mapagtanto ang mga pangyayari. Sa kanya naisip ang kambing kagabi pati ang manok na dala ni Sir John kanina. Pinapakain nila ng hayop yung halimaw sa basement. Kailangan na talaga naming umalis ni Kuya Jerry sa lugar na to. Muling nanuot sa kalamnan ng batang lalaki ang napakatinding takot na para siyang nilamon ng buong buo. Napayakap siya sa sarili habang nanginginig ang katawan. Hindi niya kasi lubos maisip ang maaring kahinatnan nilang magkapatid dahil sa mga nalaman niya. Naisip niya rin sa mga oras na yon na dahil sa nahulog niyang baso ay baka punteriyahin na siya ni Sir John o di kaya ang kuya niyang si Jerry. Subalit sa kabilang banda ng isipan niya ay labi siyang nagtataka kung bakit hinayaan pa rin sila ni Nanay Udesia na magtrabaho rito kung may ganitong klase ng sikretong pamilya ng Pukalipso. Ibig sabihin, alam ni Nanay ang tungkol sa sikreto ng mga amo niya. Kaya niya pala kami ilang beses na pinaalalahanan patungkol sa maraming bagay. Yung palang dahilan ng Nanay. Hindi na natapos ni Jerome ang kanyang mga pinagmumuni-munihan dahil lumabas na ng banyo si Kuya Jerry. Nang makita siyang nakamulat ay nagtaka yun sa kanya. Oh, kala ko ba matutulog ka na? Bakit gising ka pa? Hindi po ako makatulog, kuya eh. Maghilamos ka ng katawan para makatulog ka. Sige po. Pagkatayo ni Jerome ay sasabihin na sana niya kay Kuya Jerry ang tungkol sa nalaman. Pero para bang umurong ang dila niya dahil na rin sa pag-iisip na mapapagalitan na naman siya. Wala sa sarili siyang pumasok sa banyo at doon nagpatuloy ang pagmumuni-muni tungkol sa mga nangyari. Paglabas niya ay humihilik na si Kuya Jerry na halatang nahihimbing na sa pagtulog. Paghiga niya sa kama ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga nakakatakot na alulong at ungol kanina. Pinilit niya namang matulog kaya lang ay hindi na talaga siya madalaw-dalaw ng antok kahit anong gawin niya. Ano kayang klase ng nilalang yung alaga nila na naroon sa basement? Dahil sa mga naiisip na yon ay nagdesisyon ng batang lalaki na lumabas ng silid. Likas talaga sa mga batang musmos na kaidara ni Jerry ang maging curious sa maraming bagay. Hindi talaga nila ito mapigilan na hindi alamin. Naisip niya kasing bigla na kaya siguro ayaw silang palabasin tuwing hating gabi ay dahil sa nilalang na nasa basement. Doon niya rin napagtanto na kaya pala doble-doble ang mga grill sa mga bintana at maraming kandaduhan ng mga pinto sa buong bahay ay dahil sa merong tinatagong kung ano ang pamilya Pukalipso. Pasensya na po, Kuya Jerry, kung matigas ang ulo ko. Kailangan ko pong malaman kung ano ang totoo para makalis na talaga tayo sa lugar na to. Ang dating takot niya sa mga bagay-bagay ay napalitan tuloy ng pagiging mausisa. Nang nasa labas na siya ng kwarto nilang magkapatid, ay marahan niyang isinara ang pinto at maingat na naglakad papunta sa hagdanan. Sumilip-silip muna siya sa ibaba at nang makasigurong walang tao, ay dahan-dahan siyang naglakad pa ibaba ng hagdan. Dali-dali niyang tinungo ang kusina at nang nasa harapan na siya ng pintuan na papunta sa basement, ay nag-alangan pa siya nung una. Bigla na lang kasi siyang kinilabutan matapos maalala ang mga narinig na alulong kanina. Ano ba itong ginagawa mo, Jerome? Parang nung isang gabi lang takot na takot ka tapos ngayon nandito ka na sa labas. Mas lalo kang mapapahamak sa ginagawa mo eh. Kapag nahuli ka ng mga amo nyo, siguradong pati ang Kuya Jerry mo madadamay. Huminga muna siya ng malalim sa kamuling kinausap ang sarili. Bahala na. Basta kailangan ko lang makita kung ano nga ba yung alaga nila Sir John at Ma'am Catalina para matahimik na rin ako. Maingat at marahan niyang tinahak ang basement. Nang nasa bukana na, ay nagpalinga-linga pa siya sa paligid bago marahang naglakad pa ibaba ng hagdan. Dahil sa madilim ay humawak siya sa gilid habang kinakapa-kapa ng mga paa ang binababaan. Nang malapit na siya sa dulo, ay muli niyang narinig ang kalansing ng kadena na parabang natunugan siya ng nilalang na naroon. Pagkuwan ay natigilan ng batang lalaki matapos makarinig ng mahina at garalgal na tinig ng isang napakatandang babae. San? Anak? Ikaw na ba yan? Pakawalan mo na ako, anak, utang na loob. Huwag mo na akong ikulong dito. Ayaw ko na rito. Pakiusap naman, anak.
Nang marinig ni Jerome ang boses ng isang matandang babae, ay dali-dali siyang nagpunta sa pinto at sapilitan tong binuksan. Nang magtagumpay siya na mabuksan ito, ay doon na nga tumambad sa kanyang paningin si Ginang Tsionalina na nakakadena ang mga paa at kamay, pati na rin ang leeg. Ang matandang ginang na nagpunta sa kwarto nila ni Kuya Jerry nung unang gabi nila sa magarang bahay na yon ay nasa harapan niya na ngayon. Tila hirap na hirap yon dahil sa pagkakapit sa lugar na yon at pagkakatanikala. Hindi makapaniwala ang batang lalaki sa kanyang nakita. Kaya sa halip na takot ang maramdaman niya, ay bigla siyang naawa sa kalagayan ng matandang babae. Ginang Tsionalina, bakit po kayo nakakadena at nakakulong dito? Tay, tulungan mo ako, Tay. Tinali at ikinulong ako rito ni Jan dahil ayaw niya akong alagaan. Matanda na ako at mahina na rin kaya naman wala na akong pakinabang sa kanila. Noong isang gabi, nakatakas ako at nagpunta sa kwarto ninyo para humingi ng tulong. Ang kaso nga lang ay naunahan nila ako. Tulungan mo ko, Tay. Pinahihirapan nila ako at pinakakain ng mga buhay na hayop dahil hayop na lang din ang tingin nila sa akin. Pakiusap po, Tay. Tulungan mo naman akong makawala rito. Totoo po ba yung sinasabi niyo, Ginang Tsionalina? Yung bodega nila sa likod ng bahay, hindi yung totoong karne ng hayop. Tao yon na pinatay nila Jan at Catalina. Yun ang pinapakain nila kaya gusto nilang makakasabay ang lahat sa hapagkainan. Kaya dapat tumakas na tayo rito bago pa mahuli ang lahat. Nagulat ng gusto si Jerome sa kanyang mga narinig. Kaya naman nilapitan niya kagad ang matandang babae at pilit na tinatanggal ang pagkakadena. Subalit maigpit ito ng sobra at merong susian kaya hindi rin siya nagtagumpay. Napansin niya rin na may mga kakaibang letrang nakasulat sa kadena, subalit hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nun. Pumukaw din ng atensyon niya ang kwintas na may itim na pendant na nakasuot kay Ginang Tsionalina. Nasa kwarto ni Jan at Catalina ang susi, Utay. Kunin mo tong kwintas at isuot mo para may panlabang ka sa kanila. Masasamang alimaw sila kaya kailangan mo ng proteksyon. Sige po, huwag po kayong mag-alala dahil tutulungan ko po kayong makatakas ngayong gabi na to. Tatakas po tayong 3 ng kuya ko. Pangako po yan, Ginang Tsionalina. Maraming salamat, Utay. Magmadali ka na bago pa sila makaramdam at magising. Pagkatango ay wala nang inaksayang oras si Jerome. Kinuha niya ang kwintas sa matandang babae at saka ito isinuot. Pagkatapos noon ay dali-dali niyang tinungo ang silid ng kaniyang amo. Hindi na rin niya nagawang gisingin pa ang nakatatandang kapatid dahil sa pagmamadaling makatakas sa lugar na yon. Alam din niya kasing magkakagulo-gulo kapag naalaman ng kuya niya ang mga ito. Saka ako nalang gigisingin si kuya kapag napakawalan ko na si Ginang Tsionalina at kapag paalis na kami. Ilang saglit pa, nang nasa silid na siya ng mag-asawang Jan at Catalina, marahan niyang hinanap ang sinasabing susi hanggang sa makita niya nga rin ito na nakalagay sa ibabaw ng tukador. Kinuha niya kagad ito subalit nang lalabas na siya ng silid ay biglang nagising si Sir John at nakita siya. Jerome, anong ginagawa mo sa kwarto namin? Ano yung hawak mo? Teka, bakit nasa iyo yung susi na yan, ha? Naku, naloko na. Ay, balik mo yan! Naputol na ang sinasabi ng Ginoo dahil kagad tumakbo ang batang lalaki palabas ng kwarto. Hinabol siya ng among lalaki habang sumisigaw ng malulutong na mura. Walang yakang bata ka! Magnanakaw ka! Hayop ka! Huwanda ka kapag nahuli ka na! Dahil sa ingay na iyon ay nabulawang lahat ng nasa loob ng bahay. Parehong nagising sina Ma'am Catalina at Jerry mula sa magkaibang silid. Tumakbo naman kaagad si Jerome papunta sa kusina kung saan ay nakita niya ang kanyang kuya na pababa ng hagdan matapos makarinig ng mga ingay. Oh, ano nangyayari? Ano na naman ginawa mo, Jerome? Kuya, makinig kang mabuti sa akin. Kailangan na nating umalis sa bahay na to. Mga alimaw mga amo natin. Ano na naman ba to? Maniwala ka sa akin, kuya. Bago pa matapos ni Jerome ang kanyang sinasabi, ay nakita niya nang dumating sa kusina si Sir John at dali-dali siyang sinunggaban para kunin ang susi.
Nagpapambuno silang dalawa hanggang sa umabot sila sa dining area at sa lamesang hindi pa nila naligpit sila nagabulan. Kuya Jerry, tulong po! Bilisan mo, kuya! Tulungan mo po ako! Dahil sa taranta ni Kuya Jerry ay napatakbo na lang siya sa kinaroroonan ng dalawang nagpapambuno. Hanggang sa natigilan lang silang lahat matapos makarinig ng malakas na putok ng baril. Nang mapatingin ng tatlong lalaki sa bukana ng kusina, ay nakita nila si Ma'am Catalina na galit ang pagmumuka. Tumigil kang hayop na bata ka! Dahil kung hindi, papuputokan na talaga kita! Hindi ako nagbibiro! Kaya umayos ka! Sige, subukan nyo! Kundi tutusok ko itong tinidor sa liig ng alimaw mong asawa! Doon nga lang nila napagtanto na nakapasan si Jerome kay Sir John at nakatutok ang tinidor sa kanyang leeg. Hindi tuloy makaubra ang Ginoo dahil ramdam din niyang gagawin ng batang lalaki ang sinasabi niya. Wala namang naiintindihan si Jerry sa mga nangyayari, kaya naguguluhan siyang lumapit sa nakababatang kapatid para awatin yon sa ginagawa. Ano tong ginagawa mo, Jerome? Bakit mo tinututukan ng tinidor ang amo natin sa leeg? Si Sir John yan, Jerome. Naibang ka na ba? Kuya, mga limaw sila. Hindi karne ang mga nandun, kundi mga patay na taong biktima nila. Yung sinasabi nilang alaga nila, hindi yung mabangis na hayop, kundi ang mismong nanay nitong si Sir John at ginang Chanalina. Nakita ko siya na nakakulong ngayon sa basement. Ano? Naguguluhan ako. Bakit di niyo sabihin ang totoo? Magsalita kayo, Ma'am Catalina. Dahil kung hindi, tutusukin ko sa ligtong asawa niyo. Hindi mo kami naintindihan, bata. Tumigil na kayo sa mga kasinungalingan nyo, mga alimaw! Nasabi na sa akin ni Ginang Chanalina nung bumaba ako kanina sa basement. Nakita ko siya doon na naghihirap at ang sasamahan yung mag-asawa para ikadena siya at ikulong. Bitiwan mo yung baril mong yan kung ayaw mong itusok ko to sa liig ng asawa mo. Iagis mo rito ng marahan kay Kuya Jerry ang baril. Bilisan nyo! Dahil sa takot, ginawa nga ni Ma'am Catalina ang sinabi ni Jerome. Kinuha naman ni Kuya Jerry ang nasabing baril. Akin na yan, kuya! Nang iabot ni Kuya Jerry ang baril sa nakababatang kapatid, ay kaagad namang itinulak ni Jerome palayo si Sir John at saka itinutok sa mag-asawa ang nasabing baril. Jerome, ano ba nangyayari sa'yo? Itigil mo na tong kalokohan mo. Kuya, maniwala po kayo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo. Para maniwala ka po talaga, kunin mo itong susi at pumunta ka sa basement. Makikita mo po yung nakakaawang kalagayan ni Ginang Chanalina. Jerome, ano ba itong ginagawa mo? Mapapahamak eh. Huwag ka pong mag-alala sa akin, kuya. Dahil hindi po ako magagalaw ng mga limaw na to dahil pinasuot sa akin ni Ginang Chanalina itong pendant na panlaban daw sa kanila. Nang makita ni Sir John at Ma'am Catalina ang nasabing pendant, ay mas lalo silang nag-alala. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Jerome. Makinig ka mabuti. Kayo po makinig sa akin na mabuti. Huwag kayong aalis dyan sa pwesto nyo, ha? Dahil po, hindi ako magdadalawang isip na bariling kayo. Jerry, nagkakamali ang kapatid mo. Pigilan mo siya. Kayo ang tumigil. Nagpaputok na nga ng baril si Jerome, pero mabuti na lang ay walang tinamaan. Napatras lang ang mag-asawa at pagkatapos noon ay hinagis na nga ng batang lalaki ang susi sa Kuya Jerry niya. Sa basement, kuya, para po malaman mo rin ang totoo. Dahil na rin sa pagkalito at takot, kaya dali-daling umalis ang kanyang kuya at nagtungo na nga sa nasabing basement. Pagkatapos noon ay sa kanya hinarap ang mag-asawa habang patuloy pa rin na nakatutok sa mga to ang baril. Kahit punong-puno ng pangamba ay determinado pa rin si Jerome na makaalis. Sa isip niya ay kahit anong mangyari ay tatakas at tatakas sila sa lugar na yon. Huwag po kayong lalapit. Kapag gumalaw po kayo, papuputukin ko po ulit tong baril. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Parang katulad ng hindi mo alam sa paggamit ng baril na yan. Hindi na natapos ang Ginoo ang kanyang sinasabi dahil biglang pumutok ang baril at tinamaan siya sa balikat. Napasigaw naman ang ginang habang inaakay ang kanyang asawa na napahandusay. Sinabihan na po kita, Sir John, pero nagmamatigas ka rin po eh. Hindi mo alam ang mga ginagawa mo, Jerome. Tanggalin mo ang suot mong kwintas bago ka pa lamunin ang kasamaan yan. Manahimik po kayo. Baka gusto niyo pong ikaw ang sumunod. Ipapahamak mo tayong lahat. Ikaw ang papatay sa ating lahat.
Wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari. Hindi mo dapat to ginagawa. Hindi ka dapat nagpapauto sa kanya. Natigil na nga sa pagsasalita si Ma'am Catalina sapagkat mula sa basement ay nakarinig sila ng malakas na hiyaw galing kay Kuya Jerry. Dahil doon ay napatakbo si Jerome sa pintuan kung saan tanaw ang daan papunta sa basement. Mula sa bukana ng hagdan paibaba ay kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang nakatatanda niyang kapatid. Kuya, ano po nangyari? Jerome, takbo na! Bilisan mo na! Ganun na lang ang gulat ng batang lalaki na makita ang Kuya Jerry niya na sumusuka ng dugo. Tila nag-aagaw buhay na yon habang mabagal na tumatakbo palapit sa kanya. Jerome, tulong! Bago pa natapos ang binata ang kanyang sinasabi ay humandusay na siya sa sahig kasunod ng pagtalsik ng mga dugo galing sa tila nagkabutas-butas niyang katawan. Hindi alam ni Jerome ang magiging reaksyon matapos yan makita. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa matapos masaksihan ng pagkamatay ng nakatatanda niyang kapatid. At mula sa likuran ng nakahandusay na katawan ni Kuya Jerry ay unti-unti niyang nasilayan ng isang matanda na naliligo sa dugo. Nanlilisik ang mga mata nitong tila nagbabaga. Ang mga buhok nitong kulot-kulot ay parabang may buhay na kumakaway-kaway pa. Matutulis din ang tenga nito na kasing tulis ng mga pangil at kukong mahaba. Tinapakan nito ang kaawa-awang bangkay ni Kuya Jerry at pagkatapos ay ngumitito na abot tenga. Maraming salamat sa iyo, Otoy. Dahil sa iyo nakatikim na naman ako ng sariwang dugo at karne ng tao. Maswerte ako dahil napakabata ng una kong natikman sa tagal ng panahon. Salamat talaga sa iyo, Jerome. Pagkatapos yung sabihin ng matandang babae ay bigla nitong tinusok ng mahabang kuko ang nakahandusay na bangkay ni Kuya Jerry. Natulala naman si Jerome sa kanyang nakita. Hindi na niya alam ang magiging reaksyon dahil sa mga nasaksihan. Para siyang naging lutang sa mga pangyayari sapagkat hindi niya inaasahan yon. Doon niya lang naisip na tama nga sina Sir John at Ma'am Catalina na mali ang kanyang ginawa. Nang higitin na matandang aswang ang kuko niya ay sumirit na naman ang napakaraming dugo at may naiwan pang ilang laman sa kanyang kuko na siya naman niyang dinila-dilaan. Mabuti na lang talaga at nakita mo ako sa basement. Dahil kung hindi, siguradong mahihirapan na ako makatakas pa sa walang yakong anak, pati ng asawa niyang ikinulong ako at pinipigilang kumain ng tao. Napayak na lang si Jerome habang pinakikinggan ang sinasabi ng matandang aswang. Bilang ganti sa ginawa mong pagtulong sa akin, gagawin kong mabilis ang kamatayan mo. Hindi katulad dito sa kapatid mong pinahirapan ko kanina ng gusto. Matapos niya akong mapakawalan. Pagkatapos yung sabi ng matandang aswang ay biglang sumeryoso ang pagmumukha nito. Ang matatalim niyang mga tingin ay mas lalo pang nanlisik. Ang mga buhok niyang tila sumasayaw-sayaw ay parang tumigas na katulad ng isang patalim. Pagkalaon ay dumila siya at saka ngumiti ng makahulugan. Hindi na naigalaw pa ni Jerome ang katawan dahil sa sobrang pagkabigla sa mga pangyayari. Kaya naman nang lulusubi na siya ng matandang aswang ay biglang humarang si Sir John at pilit na pinigil ang kanyang ina. Catalina, umalis na kayo! Magtago na kayo ni Jerome! Bilisan niyo! Walang hiya ka talaga dyan. Bakit pa kita naging anak? Papatay na lang kita para wala na akong problema. Total, hindi mo naman ako sinuring na ina. Doon lang parang natauhan si Jerome nang makita niya si Sir John na nakikipagpambuno sa matandang aswang. Kitang-kita niya na kahit na nahihirapan ang amo niyang lalaki sa pakikipaglaban, ay sinikap nitong ibalik ang ina sa ibaba ng basement. Subalit mas malakas na ang kalaban sapagkat nakatikim na ito ulit ng sariwang laman at dugo ng tao. Maya-maya pa ay naramdaman na lang ni Jerome ang paghatak sa kanya ni Ma'am Catalina. Eksakto pa na naputol ang kwintas kaya parang bumalik siya sa tamang wisyo. Doon na nga pumasok sa utak niya ang lahat-lahat ng mga kamalian niyang ginawa. Ano itong ginawa ko? Halika na, batang pasaway. Ang huling nakita ni Jerome ay tinusok ni Ginang Tsionalina ang ulo ng sariling anak gamit ang mahabang kuko. Tumagos yun dahilan ng kamatayan ni Sir John. Tumagas ang napakaraming dugo at pagkatapos noon ay hindi pa nakontento matandang aswang dahil winasak nito ang tiyan ng lalaki.
Pagkatapos sa mga nasaksihan, ay natataranta siyang tumakbo habang sinusundan si Ma'am Catalina na hindi rin alam kung saan pupunta. Saan po tayo pupunta? Tatakbo tayo hanggang sa makalayo sa kanya. Dahil kung hindi, kapag nahuli niya tayo ay siguradong katapusan na natin. Dahil sa mga narinig, ay tila wala na sa sariling napasunod na lang ang batang lalaki. Naiiyak at naduduwal pa rin sa mga nangyayari dahil para siyang nilamon na matinding takot matapos ang kanyang nasaksihan. Kaya habang palabas sila ng lumang mansyon ay wala na siyang maintindihan. Tila ba namanhid na ang buo niyang katawan dahil sa pinaghalo-halong emosyon. Nang medyo malayo na sila sa nasabing bahay ay huminto si Ma'am Catalina sapagkat pagod na rin siya sa pagtakbo. Napasandal naman si Jerome sa puno at doon humagulgol ng pag-iyak habang hawak-hawak ang baril. Pagkakita sa kanya ng ginang ay kagad siya nitong nilapitan at saka sinampal ng ubod lakas. Gumising kang hayop ka! Huwag kang umiyak-iyak dyan dahil ikaw ang may kagagawan nito! Ikaw ang nagpakawala sa aswang na matagal na namin kinulong sa mansyon na yon. Kung nakinig ka lang sana sa mga sinabi ko, hindi sana mangyayari to sa kapatid mo at sa asawa ko! Napayak na rin ang ginang habang inahampas-hampas si Jerome na nanlulumo tumahagulgol dahil sa mga nangyari. Ngayon, kung gusto mong mabuhay, makinig ka sa akin. Tumingin ka sa akin, punyemas kang bata ka! Ganun na nga ang ginawa ni Jerome. Pilit niyang pinunasan ng mga luhang ayaw tumigil at tumangutango sa ginang kahit ang totoo ay hindi na niya talaga maintindihan ang mga nangyayari. Pasensya na po. Gusto ko lang naman po mga tulong eh. Hindi ko naman po alam na nagsisinungaling siya. Ano pong gagawin natin? Pakiusap, ano po bang dapat nating gawin? Huminga muna ng malalim si Ma'am Catalina at pagkatapos ay muli niyang nilapitan ng binatilyo sa hinawakan sa magkabilang balikat bago magsalita. Ikaw lang ang may gagawin at hindi ako. Kaya makinig ka mabuti, Jerome. Po, paano ako lang po? Tumakbo ka lang ng tumakbo hanggang sa makalagpas ka sa burol. Doon ay meron ng mga kabahayan na pwede mong hingan ng tulong para makauwi ka sa inyo. Wala kang ibang sasabihin tungkol sa nangyari dito dahil una sa lahat, walang tutulong at maniniwala sa iyo. Paano po kayo, ma'am? Tumakbo ka at huwag nang lilingon dito kahit na ano mangyari. Huwag mo na akong alalahanin dahil pagod na akong tumakbo. Pareho lang tayong mamamatay kapag sumabay pa ako sa iyo. Naintindihan mo ba ako? Huwag nang matigas ang ulo mo! Sagot! Oo po. Tumigil ka na sa kakaiyak mo, ha? Kanina matapang ka, di ba? Kailangan mo yan ngayon. Gamitin mo yung baril. Bago pa matapos ng ginang ang kanyang sinasabi, ay nakarinig na sila ng malakas na alulong mula sa hindi kalayuan. Sabay silang napatingin sa pinanggagalingan ng ingay. Ma'am Catalina, umalis na po tayo. Parang awa niyo na. Huwag kayo magpapaiwan. Bilisan mo na, tumakbo ka na! Magmatali ka ng pasaway kang bata ka at huwag mo na akong intindihin! Mas lalong lumakas ang alulong na kanilang naririnig pati ang pag-ungol. Kaya naman wala nang nagawa pa si Jerome kundi tumakbo ng tumakbo sa kadiliman ng gabi. At katulad ng sinabi ng ginang sa kanya, tinahak niya ang itinuro sa kanyang daan. Nagdire-diretso lang siya hanggang sa makalapit na siya sa kabilang bahagi ng burol. Nang nandun na ay walang inaksayang oras ang batang lalaki. Tumakbo pa rin siya ng tumakbo hanggang sa hindi kalayuan ay narinig na nga niya ang pagsigaw ni Ma'am Catalina. Sa gitna ng tahimik na gabing yun ay umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na hiyaw ng kamatayan ng ginang. Nang mawala na ang tinig ay bigla namang narinig ni Jerome ang malakas na alulong at ungol ni Ginang Chonalina mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay mas lalo pa niyang binilisan ng pagtakbo na hindi na rin siya sigurado kung saan mapupunta. Dala ng pinaghalong takot, pagod, pagsisisi at pagdadalamhati ay parabang umikot na lang ang kanyang paningin. Eksakto 4:00 na madaling araw ay huminto siya sa ilalim ng mayabong na puno habang humihingal na parang isang kabayo. Pagkatapos noon ay napasandal na siya roon dahil sa kawalan ng pag-asa. Naiyak na naman siya pagkalaon matapos maalala ang nangyari sa pinakamamahal niyang kapatid. Kuya Jerry, sorry po. Hindi ko sinasadya. Mali ako.
Maling-mali yung ginawa ko. Gusto ko lang naman pong malaman ng totoo para makatakas tayo dun at hindi tayo mapahamak dalawa. Ang kaso, ganun ang nangyari. Nagsinungaling sa akin si Ma'am Chonalini. Hindi ko naman na siya pala yung masamang tao. Sorry po. Napagulgol na naman siya sapagkat hindi niya matanggap na nang dahil sa katangahan at pagiging utu-utu niya ay humantong sa ganito ang lahat. Doon naisip ni Jerome na gamitin ng baril at iputok ito sa kanyang ulo. Subalit bago pa niya magawa yon ay meron siyang narinig na tunog ng sasakyan mula sa hindi kalayuan. Nang ilibot niya ang tingin sa madilim na paligid ay sa kanya nasilayan ng liwanag galing sa nasabing sasakyan. Kahit papaano ay nakaramdam siya ng pag-asa na makakaligtas na sa malagim na gabing yon. Kagad niyang isinuksok ang baril at saka mabilis na tumakbo papunta sa nasabing sasakyan. Nang makita niya ang truck ay inabangan niya ito at tinarang hanggang sa tumigil sa kanyang harapan. Bumaba ang nagmamaneo samantalang nanatili naman ang pahinante. Pakiusap po. Pangkasin niyo po ako. Kailangan ko na pong makauwi eh. Hindi po ako masamang tao. Ginawa ni Jerome ang lahat ng klase ng pagmamakaawa hanggang sa payagan nga siyang makasabay ng mga yon. Nakaramdam naman ang kaginhawaan ng batang lalaki sapagkat alam niyang sa mga oras na yon ay ligtas na siya at makakauwi na. Subalit sinabi sa kanya ng tsoper na meron muna silang daraan ng lugar sapagkat tuwing ganong oras sila nagbabagsak ng karne sa magarang bahay na nasa likod ng burol. Nang marinig yun ni Jerome ay mabilis na nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Ang takot ay muling nanuot sa kanyang pagkatao hanggang sa agaran siyang lamunin ito. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso na parang may mga dagang nagkakarirahan at gusto nang lumabas mula roon. Pakiusap po, ibalik niyo na po ito. Huwag na po kayong tumuloy, Mamang Tsoper. Huwag na po kayong tumuloy dun sa mansyon. Napakunot noo ang tsoper at painante dahil sa kanyang mga sinabi. Mamamatay tayo kapag tumuloy po kayo dun. Kaya pakiusap, bumalik na tayo. Bago pa man niya matapos ang mga sinabi, ay nakarinig na sila ng malakas na alulong mula sa hindi kalayuan. Kasunod noon ay natanong na nga nila ang magarang bahay mula sa hindi kalayuan. Bumalik na tayo, pakiusap. Nandiyan na ang aswang. Mamamatay tayo rito kaya umalis na po tayo. Eksaktong pagkasabi niya noon ay mula sa harapan ng tinatahak nilang daan ay biglang bumagsak si Ginang Chonalina. Mabilis na napahinto ang truck ng mga karne at nailawan nito ang nasabing aswang. Kaya naman kitang-kita nila ang kabuuan ng matandang babae. Ang nangungulubot nitong muka, ang buhok na nagmistulang matatalim na sandata, ang matutulis na tenga, nanlilisik na mga matang tila nag-aapoy, ang naglalaway na bibig na may mahahabang pangil at matatalim ring mga kuko. Nakangiting abot tenga silang hinarap ng aswang habang inilalabas ang napakahabang dila. Kita mo nga naman, babalik ka rin pala, Jerome. Nakakatawang isipin na nagpakahirap ka pa sa magtakbo palayo sa akin pero ibabalik ka rin pala ng mga ito. May pasalubong ako sa iyo, bata! Pagkasabing yun ay sa kanito inihagis ang ulo ni Ma'am Catalina na tumama sa unahan ng sasakyan. Nang makita yun ng tsoper at painante ay nataranta rin silang katulad ni Jerome. Umalis na tayo dito, bilis! Kagad pinandan ng tsoper ang truck at walang pakundangan niyang binunggo ang nakaharang na aswang na tumalamsik at gumulong-gulong. Pagkatapos noon ay mabilis na inikot ng tsoper ang sasakyan. Saglit itong huminto pagkalaon para tunghayan muli sa side mirror kung anong nangyari sa aswang. Manong, ano pong ginagawa niyo? Umalis na tayo! Ha? Natigilan na si Jerome sa kanyang sinasabi sapagkat kitang-kita nila mula sa side mirror na unti-unting bumangon ng aswang na binundol nila. Matapos makita at marinig kung paano maglagutukan ng mga buto nito ay doon mas lalo silang nahintakutan. Kagad pinahururot ng driver ang minamaneho niyang truck habang si Jerome at ang pahinante naman ay nakaantabay sa side mirror. Hindi pa man sila nakakalayo
ay narinig na nilang merong kumalubog sa itaas ng truck na kanilang sinasakyan. Dahil doon ay kinuha na ni Jerome ang hawak na baril at kahit hindi siya pamilyar sa paggamit nito ay wala naman na siyang ibang pagpipilian. Ang painante naman ng sasakyan ay kumuha ng tubo na sa gilid ng kanyang inuupuan upang maging handa sa mga mangyayari. Ilang saglit pa ay nakatunghay lang sila sa bubungan ng truck habang kabadong nagmamaneho ang tsoper. Subalit hindi nila inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Dahil biglang sumulpot si Ginang Tsionalina sa bintana ng tsoper at saka nito inilabas ang napakahabang dila. Dahil sa pagkabigla at takot ay nataranta ang driver at nawalan siya ng balanse sa pagmamaneho. Dumaus-us ang truck na sinasakyan nila at pagkatapos noon ay hindi na natatandaan pa ni Jerome ang mga nangyari. Nagising na lang siya na nasa ospital na. Ilang araw nang tuluyang bumuti ang kanyang pakiramdam at doon na nga nalaman ng batang lalaki na siya lang ang nabuhay sa aksidenteng nangyaring yon. Makalipas pa ang mga araw at linggo, tuluyan na nga siyang nakalabas ng ospital at nakauwi sa kanilang bahay. Doon ay sinabi niya sa kanyang ina ang totoong nangyari kaya labis na nanlumo si Nanay Odesia. Ako po may kasalanan, Nay, kung bakit namatay si Kuya. Diyos ko po, hindi ko na kayo dapat talaga pinapunta ron eh. Kung sinabi niyo lang po sana sa amin nung una pa lang na may ganong sitwasyon sa mansyon na yon, hindi sana po, Nay, hindi nauwi sa ganito ang lahat. Humingi ako ng tawad sa inyo, ng Kuya Jerry mo, anak. Patawad talaga, Jerome. Patawad. Sorry din po, Nay. Dahil sa akin, kaya po namatay si Kuya eh. Habang buhay ko pong sisisihin ang sarili ko. Nagyakapan ng mag-ina habang humihingi ng kapatawaran sa isa't isa. Nang gabing yun, habang nakahiga at nakatingin sa kisame, ay muling napaisip si Jerome patulad ng gabi-gabi niyang pinagnilay-nilayan. Paano? Bakit nga ba ako nakaligtas sa aksidente? Maraming beses niyang iniisip kung paanong nangyari na nabuhay siya, subalit wala naman siyang maalalang kahit ano. Naisip niya tuloy na milagro na lang talaga ang nangyaring yun. Hanggang sa meron siyang maalala. Hinawakan niya ang suot na kwintas na may pendant na kulay itim. Ito ang suot noon ni Ginang Tsionalina na kinuha niya at natanggal din sa kanya nung hatakin siya ni Ma'am Catalina. Bakit nga ba nasa akin pa rin to? Ang alam ko talaga na piktal na to nung hatakin ako ni Ma'am Catalina eh. Habang tumatakas kami, ano bang meron sa kwintas na to at paano to nakabalik sa akin? Dahil doon ay maraan niyang tinanggal ang kwintas para mas makita ito. Nang hindi na niya ito suot-suot ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init sa katawan. Init na parabang sinusunog ang buo niyang pagkatao pati ang kaluluwa niya. Dahil doon ay napatayo siya hanggang sa mabitiwan niya ang nasabing kwintas. Ilang saglit pa ay mas lalong uminit ang nararamdaman niya na parang nag-aapoy ang kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nay! Nay! Tulong po! Pagkatapos ng sigaw niyang yon, ay nakaramdam na siya ng matinding pagkahilo. Tila ba mabilis na umikot ang kanyang paningin hanggang sa humandusay na siya sa sahig. Hindi pa natapos doon ang kanyang paghihirap sapagkat bigla na lang ding nanakit ang kanyang tiyan. Sakit na parabang may kung anong bumabakpak sa kalooban ng kanyang sikmura. Nay Odesia! Tulungan niyo po ako! Ang sakit po ng tiyan ko! Nay! Napasukan na ng napasuka si Jerome at eksakto namang dumating ang kanyang inay na galing sa paglalaba ng kanilang mga damit. Nagulat ang ginang matapos makita ang anak na sumusuka ng napakarami. Mas lalo silang nagimbal na mag-ina matapos makita ang mga isinuka ni Jerome. Itim na ito at naglalabas ng napakabahong amoy. Ano pong nangyayari sa akin, Nay? Ang sakit sobra ng tiyan ko. Muli na namang sumuka ng sumuka ang batang lalaki kaya mas lalong nataranta ang kanyang ina. Nang aakayin na si Jerome ni Nanay Odesia ay nagulat ito sapagkat napakainit ng kanyang anak. Nakakapaso ang init ng katawan nito kaya nabitiwan niya rin kaagad. Ang sakit-sakit po talaga ng tiyan ko, Nay. Hindi ko na po kaya. Sa muling pagsuka ni Jerome
ay bigla itong nanahimik na dahilan naman ng pagtataka ng ginang. Tumigil sa pamimilipit ang batang lalaki at pagkatapos ay marahan itong tumayo. Nay? Nay? Bakit anak? Ayos ka na ba? Masakit pa ba ang tiyan mo? Marahang nilapitan ng ginang ang kanyang anak at hinawakan nitong muli. Laking pagtataka nga niya sapagkat ang matinding init ng katawan ng batang lalaki ay humupa na subalit sobrang lamig naman ito na parang nagyeyelo. Nang inangat niya si Jerome ay laking gulat nga niya. Matapos makita ang kakaibang wangis ng binatilyo, namumutla ang pagmumukha nito at naglalaway. Nay, anong nangyari sa akin? Ano tong nararamdaman ko? Kasunod ng mga katagang yon ay kumulam ng malakas ang tiyan ni Jerome. Doon na napatras si Nanay Odesya habang natututo ang bibig. Pagkatapos noon ay bigla siyang napaluha ng tahimik habang pinagmamasdan ng anak na hindi na maganda ang kalagayan. Nay Odesya, ang tiyan ko po. Nagugutom po ako. Gutom na gutom po ko, Nay. Muling kumulam ang sikmura ng batang lalaki. Hanggang sa sunod-sunod na yon, palakas ng palakas. Habang pinagmamasdan ni Nanay Odesya ang anak na unti-unting nagbabago ang anyo, ay napaluha na lang siya. Doon niya lang din kasi naintindihan na kaya nakaligtas si Jerome sa malagim na aksidente ay dahil sa naging aswang na rin ito. At kilala na niya kung sino ang gumawa nito sa anak. Walang iba kundi si Ginang Tiyonalina. Okay lang anak, kung nagugutom ka. Sige na, kumain ka na Jerome. Nandito lang ang nanay. Umiiyak na niyakap ni Nanay Odesya ang anak at pagkatapos noon ay walang pakundangang sinunggaban ni Jerome ang kanyang ina. Kinagat ng batang lalaki ang nanay niya sa liig at mula roon ay tumagas ang napakaraming dugo. Tinis naman ng babae ang sakit na nararamdaman para lang maibsa na matinding gutom na nararamdaman ng kanyang anak. Subalit, hindi pa nakontento si Jerome. Mas diniinan pa niya ang pagkagat sa liig ng kanyang ina hanggang sa mas bumaon pa ang kanyang mga ngipin dito. Pagkatapos noon ay walang pagundangan niyang hinigit ang pagkakakagat. Natangay ang malaking piraso ng laman at balat sa liig ng kanyang ina hanggang sa humandusay ito sa sahig habang nangingisay-ngisay. Nagugutom ako. Gusto ko pa ng sariwang dugo at laman ng tao. Natutuwa niyang pinagmasdan ng naghingalong ina at pagkatapos ay sa kanya ito itinihaya. Naglaway na naman siya matapos makita ang dugong tumataga sa liig ng kaawa-awang ginang. Pagkatapos noon ay wala sa sarili niyang winakwak ang tiyan nito at isa-isang binungkala mga laman loob na parang wala lang. Sinilat niya ang lahat ng makita niya hanggang sa walang matirang lamang loob. Nang makaramdam na siya ng kabusugan, ay doon na tuluyang uminahon ng kanyang pakiramdam at natauhan. Pagkakita ni Jerome sa kanyang ina, ay sa kanya lang napagtanto ang mga bagay-bagay. Ang karumal-dumal niyang ginawa at ang pagpatay sa sariling ina. Nay, ano po itong ginawa ko? Nay, hindi! Hindi! Halos mabaliw si Jerome dahil sa nangyari. Hindi niya sukat akalain na siya rin mismo ang papatay sa kanyang ina. Inuntog-untog niya ang sarili hanggang sa tumigil lang siya matapos maramdaman ng isang presensya na biglang dumating. Walang iya ka! Anong ginawa mo sa akin? Bakit mo ako ginawang aswang? Sana pinatay mo na lang ako! Tumawa lang si Ginang Tiyonalina habang nakatingin sa batang lalaki na naiiyak at punong-puno ng pagsisisi. Ikaw ang nagmakaawa na gusto mong mabuhay. Hindi mo na ba natatandaan? Ano pong ibig niyong sabihin? Tinupad ko lang ang gusto mong mangyari bilang ganti ko sa pagpapalaya mo sa akin. Ngayon, ikaw nang bahala sa sarili mo kung anong susunod mong gagawin. Walang iya ka! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Kung gusto mong mamatay, humanap ka ng nilalang na papatay sa'yo. At hindi ako yan. Kung ako sa'yo, magpakasaya ka na sa mahabang buhay na natanggap mo. Matagal na panahon kang mabubuhay at yun ang hinahangad ng maraming tao na maswerte kang nakuha mo. Sa isang iglap ay parang bula na nawala sa hangin na matandang aswang.
Sa sobrang sakit naman ng nararamdaman ay sumigaw na lang ng sumigaw si Jerome habang niyayakap ang lasog-lasog na katawan ng kanyang ina. Nay, sorry po. Ano po bang nagawa ko nito? Lord, patawarin niyo ako. Bata lang po ko eh. Hindi ko po alam kung ano pong ginagawa ko. Sinamantala nila yung pagka-inosente ko. Ginamit nila ako, Lord. Hindi ko gusto to. Maya-maya ay biglang may mga dumating na mga tao sa bahay nila Jerome. Isang kilalang albularyo ang tumulong sa kanya. Mabuti na lang habang maaga pa ay nakontra nila ang pagsasaaswang ni Jerome. Nahirapan ang albularyo dahil nakakain na ng laman ng tao at dugo si Jerome. Pero dahil sa awat habag ng Panginoon ay gumaling ang inosenteng bata. Mula noon ay nagsilbing aral kay Jerome na hanggat maaari ay huwag maging matigas ang ulo at sumunod sa mga nakatatanda sa kanya. Umayos naman ang buhay ni Jerome sa tulong ng albularyo at naging magaling na albularyo si Jerome na kumakalaban sa mga aswang. Muling nag-cruise ang daan ni Ginang Chonalina at ni Jerome. Dahil naging magaling na albularyo at manunugi si Jerome, ay napatay niya si Ginang Chonalina. Nakamit ni Jerome ang hustisya para sa kanyang nanay at sa kuya niyang si Jerry. Wakas,